Ngayong gabi, tayo ay aatake upang wakasan ang kanilang kasakiman para sa ating karapatan. Para sa ating karapatan. Kami ay kagaya ninyong may alam. Ang mga inyong katulad namin ay may karapatan din magpalakad ng karokyo. Si Jose Burgos, siya may pakana ng lahat. Takapin mo ang iyong hatol! So ngayon, ang tatalakayin natin ay ang kwento ng tatlong pari na Burgosa. So sino-sino sa inyo ang may alam kung ano nga ba ang Burgosa? Ito ay ang pangalan ng tatlong pari na pinagsama-sama na sila Jose Burgos, Mariano Gomez at si Padre Jacinto. Tatlong pari na pinatayan ng hindi makatuluyan. At nakasaad din dito kung ano ang ginawa nila para makalaya ang pamilya. Isang pag-aalsa ng mga Pilipinong sundalo, kuprero na naganap noong Enero 20, 1872 na pinangunahan ni Fernando de Madrid. Hindi talaga makatarungan ng mga Kastila sa pagkuha ng ating mga karapatan. Sang-ayon ako dyan. Ang dating benepisyo na meron tayong mga manggagawa rito ay nawawala na parang bula. Ang kanilang binigay na sa atin ay boss, nasa kanilang pinatong na buwis. Yan ang rason kung bakit tayo nandito. Ang pagtanggal ng benepisyo at pagpatong sa mga ating buwis. Gaya ng ating pinag-usapan noon, ang unang grupo ay atake sa loob ng bayan, habang ang natitirang grupo ay maghihintay ng hudyat ng pagputok upang atakihin ang mga natitirang opisyalis. Ngayong gabi, tayo ay aatake upang wakasan ang kanilang kasakiman para sa ating karapatan. Para sa ating karapatan. Gaya ng kanilang napagplanuhan. Sa gabing iyon, ginawa nila ang pag-aalsa. Ngunit sa hindi inaasahang pangyayari, sa parehong araw na iyon ay isang piyesta ang pinagdiriwang na siyang sumira sa kanilang plano at ang pagtraidor ng ilang mga kasamahan ang naging rason ng pagkabigo ng pag-aalsa at kamatayan ng mga miyembro nila. Sino ang may pakana ng mga kahayupan na ito? Wala kang makukuha impormasyon sa akin. Pwes, nararapat ka lang mamatay. Kung sasabihin ko ba palalayain mo ako? Impormasyon, kapalit ng iyong kalayaan. Si Jose Burgos, siya ang may pakana ng lahat. Tama ang hinala ko. Takpin ang mga paring iyon. Pinagbintangan ni Padre Zaldoa si Padre Burgos
sa pag-aalsang hindi naman siya ang may pakana upang siya'y lumaya. Ngunit ano nga ba ang rason kung bakit agad na pinadakip ng Gobernador General Rafael de Izquierdo si Padre Jose Burgos kahit kulang siya ng ebidensya? Ito ay dahil sa kilusang sekularisasyon na naganap ng parehong taon. Ayan yung hingan namin, ang pinapalakad ng parokya. Hindi kami papayag. Kung magpupumilit kayo, alis lamang kami sa prison bilang isang regular na pari. Sige, ngunit ko lang kaming mga Kastilang sekular. Ipapalit namin sa inyo ang mga ibang Indyong sekular na pari. Hindi maaari yan. Indio lamang sila. Ang mga kaimanggin yan ay walang alam. Kami ay kagaya ninyong may alam. Ang mga Indyong katulad namin ay may karapatang hindi magpalakad ng parokya. Sa ika-19 na siglo, naglahad ng mga hinanaing sa ngalan ng mga sekular na pari si Padre Mariano Gomez sa mga opisyales at pinangunahan naman nila ang pakikipaglaban para sa pantay na karapatan ng mga paring sekular. Hindi nagustuhan ng mga Kastila ang pagtutol ng mga Indyong pari sa mga regular na Kastilang pari at ang pagsuporta nila sa pakikipaglaban para sa pantay na karapatan ng mga katutubong pari. Napansin ko gumagalaw ng mga Indyong pari yun. Kailangan mawala sila sa eksena. Paumanin niyo ang aking pagpistol. Ngunit may natanggap akong balita. Kahinahilala mula kay Padre Zamora. Imbitasyon ito mula sa kanya. Galing sa kanyang mga kasamahan na maglaro ng baraha at nakasaad din dito ang armas at kultura. Pari natin gamitin niya laban sa kanya. Takpil ang mga pari yun. Sila ang may pakana ng rebelyon sa Cavite. Ang paglaganap ng katanyagan ng mga paring Pilipinong sekular ay nagdulot ng panganib sa kanilang mga prailing Kastila, kung kaya't kahit hindi sila kabilang sa rebelyong naganap sa Cavite, sila'y idinawit at pinalabas na siyang may pakana ng pag-aalsa. Lumipas ang ilang araw mula sa kanilang pagkadakip. Ngayong tatlo, Padre Jose Burgos, Padre Mariano Gomez at Padre Jacinto Zamora, dahil sa inyong pagtataksil at paglabag sa batas ng pagplano sa magsikan laban sa opisyales sa Cavite noong Enero 20-18-72, kayo ay inaatulan ng kamatayan sa pamamagitan ng garote. Francisco Salva, dahil sa pagsali mo sa magsikan laban sa mga opisyalis noong 20, ikaw ay natulan din ng kamatayan gamit ang garote.
Ngunit sinunod ko ang iyong utos. Bakit mo ako papatayin? Hindi ito makatarungan. Hindi ka ba naman inutil? Tanggapin mo ang iyong hatol, Padre Gomez. Panginoon, alam kong walang dahong nahulog sa lupa. Naligid sa iyong kaalaman, sa gayong dahilan. Kung iyong antas ay rito, ako'y mamamatay, ang iyong pagpapala ay nararapat lamang matupad. Sa kapalitan ng aking ginawa, na ako ay patayin. Panginoon, walang katarungan sa mundo. Mamatay ka bilang isang Kristiyano, Padre Burgos. Pero ako inosente. At inosente rin si Jesus. Patawad sa aking gagawin, Padre Burgos. Patawad na kita, anak. Gawin mo na ang pinag-uutos sa'yo. Kung ayaw niyo ring mamatay kaya nila, kayong mga Indio ay dapat sumunod sa aming mga utos. Ngunit imbis na matakot sa bantang iyon ng mga Kastila, sumiklab ang kalooban ng mga Pilipino, puot na nadarama na siyang dahilan ng pagpukaw at pagkakaisa ng mga Pilipino. Action. Pwes, nararapat ka nang mamatay. Action. 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 Kami ay kagaya ninyong may alam. Ang mga Indyong katulad namin ay may karapatang ding magpatupad ng... magpatupad. You are not alone. Yung bit. Akiski mo ta ba ni nay? Agilata.
lahat. Pasko! Ha! Pasko! You are not alone. Marunong ka sumayaw. Bigyan kitang pera. Yo, yo, yo.